Sieves, my girl, ano ang inyong reklamo, kami makikinig? Nung July 22 po, sinaktan po ako ng nanay ko. Ang alam ko po nung araw na yun is hearing po ni ate sa mga anak po ng stepfather ko po sa barangay po dahil may death threat po silang binigay sa kapatid ko po. Every hearing po na nangyayari, lagi po kaming nag-aaway ni mama. Sinasabi niya sa akin na kapag pinakulong daw po ni ate yung mga anak ng stepfather ko, papatigilin niya daw po ako sa pag-aaral. Kaya naman po, napapasagot po ako sa kanya na ang gusto ko lang naman po mag-aaral dahil nakapasa po ako sa industrial engineering po, State University po sa amin. Yung pera daw po na ilalaan na lang sa akin is ilalaan nila po dun sa pampiyansa daw po. Under recovery po ako that time dahil na-hospital po ako dahil sa hika. July 21, sabi ko gusto ko sana bumili ng pagkain po. Sabi niya po sa akin, ano ka, patay gutom? Abnormal ka? Hinayaan ko lang po. Tapos nung pagka-July 22 po, tinetest ko po yung laptop na binili po nila sa akin. Hulugan po yun para pwede pa po namin ma-refund. Tapos biglang niyang sabi sa akin po, siguro kaya ka nagpabili ng laptop para maglaro. Siguro magaling kang magkwento. Then parang ano na po siya, aggressive na po siya. Kung ano-ano na po yung sinasabi niya sa akin. Hanggang sa parang napoprovoke na po ako ng mga sinasabi niya po sa akin na wala na daw akong kwenta, wala na akong karapatan mag-aral dahil masakitin daw po ako, mamamatay lang daw po ako. Paulit-ulit po na ganun yung ginagawa nila sa akin. Tapos po, tumakbo po ako sa kusina. Pagtakbo ko po sa kusina, hinilan niya po ako para pigilan. Hinilan niya po yung damit ko. Kaso nung nasa kwarto na po kami, yung dalawang kamay niya po, hawak-hawak na yung ulo ko. Tapos ginaganon-ganon niya na po ako, nanggigigil po siya. Hanggang napatumba po ako sa higaan, tapos sinakyan niya po ako, tapos pinagsusuntok. Ito sa mga tagiliran ko po. Bakit ganun ka? Wala kang utang na loob sa akin. Hinawakan ko po yung kamay niya, tapos ako na po mismo, sinuntok ko na yung sarili ko, gamit po yung kamay niya. Sabi ko po sa kanya, patayin mo na lang ako. Hindi yung buhay ako, pero para mo na akong pinapatay palagi. My girl, ikaw. Tapos po pinabarangay ko po yung anak ng stepfather ko kasi po pagod na po kasi ako eh. Mula Mindanao po ginugulo po kami, binabato yung bahay namin. Tapos hanggang dito ba naman sa Laguna, susundan kami tapos guguluhin kami. Tapos dalawa po sila, anak ng stepfather ko na lalaki. Kaya po napagdesisyonan ko po na ipablatter sila. Nagalit po yung mama ko. Nasaktan po ako ng sobra kasi bakit siya nagalit sa akin na imbis mag-alala siya sa amin kasi nga pinagbantaan kami. Ako pang inaano niya na galit daw siya sa akin, bakit ko daw pinablatter. Kaya po ako galit sa stepfather ko kasi mula po nung nakilala po niya yung mama ko, lagi niya po sinusulsulan. Tapos sinasabihan po ko na dapat daw, wala na daw ako sa poder ng mama ko, mag-asawa na lang daw ako. Tapos nung nakunan po ako, sinabihan po nila ako na inutil daw ako. Nangyari ito July 22 ngayong taon? Opo. Mula South Cotabato, 2011. Nagsama na si Rolando at saka ang inyong mama. Hindi po. 2011 po nagkakilala. Nagkakilala sila. Opo. 2015 at saka sila nagsama. Pero noong kayo'y umalis ng South Cotabato papuntang Laguna, kasama niyo na si stepfather? Hindi po. Bali po, umuwi pa po ako ulit nung galing ko pong bakasyon dito. Tapos nung August po na magta-transfer ako, siya na po yung kasama ko na papunta po dito. Kababayan niyo ang inyong stepfather? Yes po. Sinasaktan kayo physically ng inyong stepfather? One time po, sinubukan niya na sampalin po ako. Sinanggi ko po yung kamay niya. Sinabihan ko siya, subukan mong saktan ako, papabarangay kita. Then, hindi niya na po inulit. Galit ba kayo sa stepfather ninyo? Saan ang gagaling ang gulong ito? Nung panahon po na nagkakilala po sila, okay naman po kami. Tanggap po namin siya. 2015 na nakasama na po namin sa loob ng bahay. Doon ko na po parang na-realize na yung mama ko po, lumalayo na po yung loob sa amin. Ako po, kailangan ko pa ng pag-alaga ng nanay ko po eh. Kasi maga po ako nawalan ng tatay. So, dikit po talaga ako kay mama. Pero lagi niya pong sinasabihan na, hayaan mo na yung mga anak mo. Ganun po.
Yan mo na, dapat marunong na siya ng ganito, dapat nagtatrabaho na. Mas lalong nag-grow po yung galit po dahil kapag nag-aaway po kami, sinasabihan niya akong bobo ka, inutil ka, sampid ka lang. Kaya po ako, napapasagot po ako sa kanya na stepfather lang kita. Tapos ganun ka sa akin, anong karapatan mo na sabihin yun? Every time po na nagkakasagutan kami, ako po yung sinasaktan ni mama. Yung sinasabi niya na pinapaaral niya ako, hindi naman po eh. Alam ko po lahat na sinasabi ni mama sa akin, nagtatrabaho ko para sa'yo. Kasi every time po, na kapag siyang nagbibigay sa akin ng baon o pangkain, may naririnig po kami sa kanya. May mga sumbat po agad. Ngayon ba kayo'y nakahiwalay? Yes po. Magkasama po kami. Umiwalay kami dahil po pinapalayas po nila kami. Pero kahit kayo'y umalis, bumabalik pa rin kayo paminsan-minsan. Sinusundo ako. Sinusundo ka ng Opo. mama. Ikaw, my girl, ayaw mo. Ayaw ko po. Magkapit bahay lang po kasi sila. Pero nakabukod kayo. Opo, nakabukod po. Okay. Ano ang nais niyong mangyari? Niloan po nila yung pension po namin. Namatay po yung papa ko ng 2009. And nakatanggap na lang po kami ng pension 2018 po. Umamin po sa amin si mama na niloan po nila para po sa machine shop na pinatayo nilang negosyo. Tapos yung relasyon namin ng nanay ko, hindi po namin mabalik kasi every time na gusto ni mama na mapalapit sa amin, ang sinasabi niya, ako o ang mga anak mo, kapag silang pipiliin mo, maghiwalay na lang tayo. Gusto ko po sanang makulong po siya. Gusto ko po pagbayaran niya dahil sa tagal-tagal ng panahon po na ginagawa niya sa amin, kahit isang beses di siya humingi ng tawad. Yung stepfather ko po, ayaw niya po talaga sa amin. Nagpakasal po silang dalawa. Nagulat na lang po kami na kasal na po sila. Kailan sila kinasal? 2016 po. Kasi namatay po yung asawa niya, 2015 po. Kung halimbawa, mabibigyan kayo ng pagkakataong magsumbong sa inyong tatay na namayapa, anong sasabihin niyo sa kanya? Pa, ang hirap kalaban si mama. Kami yung nakakaranas ng pang-aabuso. At alam ko pa na kapag buhay ka lang ipagtatanggol mo kami. Kasi mahal mo kami bilang anak mo. My girl? Pa, kung nandito ka lang, yung mga nang-aapi sa amin, pagtatanggol mo talaga kami. Miss na kita, Papa. Nanay Grace, Tatay Rolando, narinig niyo po ang kwento ng inyong mga anak, Nanay Grace, Sieves at si My Girl. Ano ang nais niyong sabihin? Yung dalawa, stepdaughter ko. 5 years old pa yung si James Byron na nakakilala kami. Pinaaral ko siya ng kindergarten, elementary, high school, hanggang nag-senior high, nagtapos. Hindi naman lang tulong-tulong kahit kunti sa gawaing bahay. Si James, napakaluho. Pinaawa ko sa kanya dahil namatay yung asawa niya, na wala man lang iniwan kahit isang segundo. Baon pa kami sa utang. At yung dalawang anak niya, kain tulog lang yun. Tito Boy, may una akong anak. Hiwalay lang kami sa asawa ko at namatay din yung asawa ko. Diyan na kami nagpakasal, legal na kami. So kanina nung pinakikinggan niyo yung salaysay ng dalawang bata, saan ho kayo, Tatay Rolando, Nanay Grace, pinaka-nasaktan? Ito po yung totoo. Ako na yung minimension nila. Ang reply niya, yung lalaki na yun, ang bumubuhay sa akin. Totoo, Siya Tito Boy. ang naghanap buhay. Yung sahod ko sa At construction. ibigay sa akin, Yung sahod ko sa construction, sa isang linggo, nagsahod ako ng 6,000, 500 lang ang kukunin ko. Ibigay ko sa kanya lahat. Kahit magsabaw na lang siya ng kape. Kasi ina-after ko na makasuporta siya sa mga anak, yung mga anak niya. Yung anak ko sa James Byron, baby pa siya, may sakit na siya ng hika. Bumalik yung mga sakit niya, 21 siya. Kaya gumastos na naman ako doon ng mga gamot. Hindi ko kaya na saktan anak ko, Kuya Boy. Sa totoong kwento ng buhay ko, kabit lang din ako ng papa nila. Kahit bunga sila ng kasalanan ko, ipaglaban ko sila. Pero hindi ko sukat akalain ganituhin nila ako ngayon dito. Nami-miss nilang papa nila. Buhay pa ako. Pinalitan na ako. Buhay pa ako, may babae na siya. Tatay Rolando, puntahan ko muna yung kaso ni My Girl doon sa iyong mga anak. Yung dalawang anak ko lalaki,
anak ko sa unang asawa ko. Kasi itong anak niya, ang totoo, nagkatabi kami ng bahay. Bumili kami ng lupa na hulugan. Tumitirik-tirik lang kami ng bahay. Ang nangyari ngayon, yung bahay tinitirikan namin, pati yung bahay na tinitirahan namin, aangkinin ni my girl, kukunin niya. Kasi ako ang nagbabayad. Hindi sa'yo nakapangalan. May kasulatan kami. Doon nagalit ang mga anak ko. Kasi yung bahay ni my girl ngayon, hindi nga ako nagtrabaho sa labas kasi ginawa ko yung bahay niya mula pag-layout hanggang pagkatapos. Sinungaling ka. May video ako kung paano ginawa ang bahay ko. Ang nangyari ngayon, yung mga anak ko na nakatira doon sa gilid-gilid, pinaupa niya pa. Pinutulan nila ng Pinabarangay niya. kuryente. Pinutulan niya Pero ng yung kuryente So nagalit kaya po ako. Ang sinabi ko, tinuring ko kayong Pinatian namin yun. Isipin mo buong bahay mo, 2 buwan kong ginawa. Kahit 5 duling wala ko natanggap, tapos ginanon mo mga anak ko. Doon nagalit ang mga anak ko. Sino bang gumawa ng bahay niyo? Di ba ang asawa ko? Doon sa sinasabi ng July 22 na may hearing si my girl at saka yung mga anak ni Tatay Rolando, doon daw sobrang kanyang galit. Sabi niya sa akin ni Jib, Ma, ano ba yung tinatawanan niyo kanina ni Uncle madaling araw? May pinag-usapan lang siguro kami. Hindi. Yun ang tinatawanan niyo ako. Kaya sabi ko, walang nanay na magtawa na nagkasakit ang anak. Lalo na ang nanay pa ang gumagastos sa anak para gumaling lang sakit mo. Sabi niya, hindi. Gusto mo talaga mawala na kami dito. Yung asawa mo, trabaho-trabaho doon. Sana mahulog yun sa building. Ay, doon ako nagalit. Hanggang umabot na nagwala siya. Sumigaw na siya, patayin mo na lang ako, patayin. Pumunta siya doon sa kusina. At saka, kukuha sana ng kutsilyo. Ang ginawa ko, hinawakan ko ang damit niya. Tinulak niya ako sa higaan doon. Nahulog ako, Kuya Boy, sa katre namin sa higaan. Yung cellphone ko, pinalo niya sa ulo niya. Sabi niya, masaya ka na, masaya ka na, masaya ka na. Yung time na yun, mainit yung ulo ni Jeep kasi before pa siya magpatong ng college, nagdidima na siya sa nanay niya kasi ang kinukuha niya yung 35,000 na laptop. So may ipon siya kunti sa sahod ko. After na nakuha niya yung laptop, may mga demand pa siya. Ipabrace yung ngipin, pabili ng bagong sapatos. Napakasinungaling mo. Sabi ko, yun na gamitin niya yung bag sa laptop kasi para hindi na kami bibili kasi mahal naman ang bag. Sabi niya, mura yan yung bag, may 250. Sinabihan yung mama niya, mabili ako ng bike ma kasi magbabike na lang ako sa eskwelahan. So sa paniniwala ng mama na totoo, nagbili. Pero never nagamit kahit isang araw. Ang ginawa, ginalagala sa boyfriend niya hanggang ngayon nasira ang bike. 6,000 yun. Kung maliit sa kanya yun, sa akin malaki na yun. Nung tinanong ko sila kung ano ba talaga ang inyong gusto, makulong ang aming stepfather, ano ho ang inyong reaksyon? Ano bang pinaka-ground? Bakit makulong ako? Sa likod ng pagsisikap po, makakain siya. Kayong si Jim, makakain, makapag-aral. Nakulong. Tatay Rolando, mahal mo ba yung 2 bata? Ibuhos ko ba yung sahod ko sa nanay nila kung di ko sila mahal? Nanay Grace, kayo ho ngayon, sa gitna ng problemang ito, mahal niyo po ang inyong mga anak. Sobra. Kasi, kung sabihan niya masama mga anak ko, una akong nasasaktan, nilalabanan ko sila, inaaway ko siya. Ayaw ko na pagsabihan niya mga anak ko. Anong nais mong sabihin sa 2 anak mo? Mahal na mahal ko sila. Sobra. Nanay Grace, anong dasal niyo po? Sana mangin okay kami. Sana babalik yung respeto nila sa akin na bilang isang nanay. Mahal ko pa rin sila. Anak ko sila. Maya-maya ay makakasama natin si Kuya Alan at Ate Pia. Maraming salamat sa inyong tiwala. Yes. Thank you po.